Bagamat may nangyaring salpukan nitong nakaraan dun sa resupply mission mga tol, ang utos ng Pangulo ay ipagpatuloy ang resupply mission. Hindi naman kasi talaga pwedeng ihinto yan. Kasi may mga sundalo tayong nag-aantay ng supply doon sa BRP Sierra Madre. Wala silang ibang pupuntahan doon mga tol. Kailangan talaga nila ng supply, no? So hindi pwedeng matigil ang resupply mission. So kahit na harang-harangan tayo ng China, mananatiling kailangan nating ipagpatuloy itong resupply mission. So itong panonoodin natin mula kay News TV mga kapatid, matinding utos ng Pangulo, patuloy ang resupply, PBBM, militar inutusan kahit hinaharangan ng China. Talagang kailangan natin ipagpatuloy yan. No? Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News TV at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, kay News PH pala. Yan, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kay News PH, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary and reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Anytime ngayong linggong ito or next week, magkakaroon po ng resupply. Kasi hindi naman talaga pwedeng matigil doon. Yung resupply o pagsusupply ng Coast Guard ng ating military sa kapwa ng military doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Seoul, hindi ko pwedeng itigil. Kasi hindi ko, kabubuhay ng mga tao doon, mga sundalo doon. Pag hindi binigyan ng supply. Medicine, importante, gamot, di ba? Gamot, tubig at pagkain. Importante, lalo na gamot. Mamaya biglang sumabit. Halimbawa, masugatan sila. Mga tetano na. Matetetano sila doon, di ba? Pwede puro isda na lang kakainin nila. Siyempre, kailangan niya. May mga ibang supply. So, hindi titigil ang gobyerno. Yan ang order ng Pangulo. Tuloy ang operation, tuloy ang supply. Hindi pwedeng itigil. Kahit na binabangga na tayo ng China. Yan po yung bago. Yan po yung para maintindihan nyo. Ang utos ng Pangulo, tuloy ang operation, tuloy ang supply. Hindi pwedeng itigil ang pag-supply dun po sa mga sundalo na nasa Ayungin. Kaya anytime magre-resupply. Ngayon ang tanong, anong mangyayari? Siyempre sa ating pong opinion, baka mas mapanganib na ito. Mas papanganib na itong resupply kasi itong nangyari na pag-supply, binangga na tayo pagkatapos ng statement ng China kaya namin ginagawa yan Kaya nangyayari yan kasi trespassing tayo. Di ba? Ibig sabihin, mas may gagawin pa sila kasi ang tingin nila trespassing tayo sa ating sarili, sa lugar na yan. Yan mo yung mapanganib. Kaya tuloy ang supply, yan ang order ng Pangulo, tuloy ang operation, pero anumang kabila ang China, ang sinasabi ay trespassing tayo. Kaya, posible, huwag naman sana, mas delikado itong resupply na susunod. Pero sa tingin ko lang medyo magbabawas sila ng aggressiveness ngayon. Palagay ko lang, hindi ako sure. Pero palagay ko lang, after nitong nangyari nitong nakaraan mga tol, at na-expose sila, palagay ko medyo magbabawas yan ng aggressiveness nila. Hindi nila patatapatan yung ginawa nila nung nakaraan o hindi nila hihigitan pa. Kung nakaraan ay nagkasadsaran lang, ngayon sasalpukin na talaga. Palagay ko hindi nila gagawin yun mga tol. Medyo magbabawas yan. Didistansya ng kaunti yan mga kapatid. Siguro gagawin lang nila yung ginagawa nila dati, panay habol, harang, radio challenge. Ganun lang muna yung gagawin nila. Hindi yung katulad nitong ginawa nitong nakaraan mga tol. No, sinubukan lang naman nila ang Pilipinas kung anong mangyayari at nakita nga nila ito ang naging resulta. No? Kahit anong gawin nilang pagdadahilan, walang maniniwala sa kanila. So, yun lang naman ay sa palagay ko lang naman, no? Kuro-kuro ko lang naman yun. Ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba mas lalo silang magiging agresibo pa after nitong nangyari nung nakaraan? No? Comment mo yan sa baba. Ng gobyerno kasama yan sa operational matter, siyempre pinaghahandaan nila yan. Kasi nangyari na po yung banggaan yung pagbangga. So, posible maulit yan. So, ang tanong ngayon, anong gagawin ng gobyerno? Huwag na natin munang pag-usapan yan. Pero, inuulit ko, siguradong mas mapanganib yung resupply. Kasi grabe itong China. Walang karespeto sa atin. Pati nga si Secretary Tudoro, binabanatan na nung spokesman ng Foreign Affairs, Foreign Minister of Foreign, position yun? Yung si Mao Ning, yung tagapagsalita ng China. Binabanatan na si Secretary. Parang sabi niya parang sobra daw yung tapang at ang mga sinasabi ng Department of Foreign, Department of National Defense Secretary natin na natural. Siya yung nagtatanggol, siya po yung pinatasan ng Pangulo na magtanggol, magdepensa sa karapatan ng Pilipinas sa buong bansa, hindi lang West Philippine Sea. Pati yung mga statement at sinasabi ng ating gobyerno, kino-question na ngayon ng China. Di ba? Kaya nga yung sunod natin topic, resupply mission, mas mapanganib. Ako yung aking paniwala. Kasi nga walang respeto sa atin ng China. Pangalawa, ito yung matindi. Batas at MDT. Anong ibig sabihin yan?
yung ating mga batas at Mutual Defense Treaty hindi na rin o hindi kinikilala ng China. Pinakikialaman pa nila. Alam niyo bakit? Yung huling statement ng China, kinukwestiyon nila yung ginagawa at mga statement ng Amerika doon sa mga nangyari sa West Philippine Sea. Bakit daw kinakampihan ng Amerika? Bakit daw nakikialam ang Amerika sa problema ng Pilipinas? Aba, isipin mo yan. Anong pakialam ng China sa ginagawa ng Amerika? At anong pakialam ng China sa mga batas na doon sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos? Ganun po, walang karespeto. Kaya ho talagang malala ang sitwasyon. Alam niyo, ang bansa na may respeto sa mga batas, meron pang may pag-asa pa eh. Meron hong pwedeng kapayapaan pa eh. Pero itong China, sa lahat ng anggulo, wala silang respeto. Walang respeto sa international law, walang respeto sa mga Pilipino at sa ating mga batas. Pati ngayon, yung ginagawang mga statement ng Amerika, statement pa lang, binabanata nila. Bakit daw nakikialam ang Amerika sa Pilipinas? Eh meron yung Mutual Defense Treaty. Ano yan eh? Kabilang sa kasunduan niyan ay sila ay magpo-provide ng suporta sa Pilipinas in case na may pangailangan tayo. Eh wala pa nga ginagawa ang Amerika kasi wala pa naman tayong request. Ang ginagawa ng Amerika, mga statement lang, kung pagkunti na lang sa ginagawa ng China. Actually, hindi lang China nag-question dyan. Meron din tayo mga kapwa Pilipino na kine-question yan. Yung iba nga nasa katungkulan pa eh, di ba? Bakit daw nangingilam ang Amerika? Bakit nandiyan dyan ang Amerika, mga tol? Di ba? May mga ganyan tayo. So, hindi na bago sa atin yun, mga tol. Pero meron kasi tayo talagang kasunduan na, yun nga, napag-usapan natin kanina sa reaction video natin, na kapag umabot na sa armed attack, mga kapatid, yun nga, matutuloy yung ano na yan, Mutual Defense Treaty. Pero sa mga ganitong kiskisan pa lang, beso-beso pa lang ng mga barko, ay hindi pa daw, no? Hindi pa aabot sa ganon. At magagawa naman yan ng paraan ng Pilipinas. Kayang-kaya ng presidente natin siguro. Tiwala lang kayo, mga tol. Siyempre, ipag-pray nyo na rin na ma-resolve to ng ating gobyerno nang hindi na umaabot sa matindi pang gulo at sana hindi na mag-escalate pa etong tensyon na nangyayari, no? At matulungan tayo lalo na ng international law, 'di ba? Meron silang international na batas, wala naman nag-i-implement. Anong klaseng batas 'yun? Eh di usapang kalye, usapang hangin lang 'yun, 'di ba? Para lagi natin binibigay na example, mga tol, no? Halimbawa, sa isang kalye, bawal tumawid, 'di ba? May multa, 5,000 pesos. Walang camera, walang nanguhuli, walang enforcer. Sa tingin niyo masusunod 'yun? May susunod dun sa batas na 'yun? Wala. Walang susunod dun. Tawiran pa rin na tawiran 'yan. 'Di ba? Ganun 'yun, mga tol. Hindi naman irerespeto ang isang batas kung walang nag-i-implement. Maliban na lang kung talagang isa kang law-abiding citizen, 'di ba? Pero ito, mga kapatid, pinag-uusapan natin, 'di ba? Alam ng buong mundo 'to, 'di ba? Meron tayong international law. Sinabi na nga sa korte, ito ay pag-aari ng Pilipinas. West Philippine Sea, 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero walang pakialam yung China doon. Hindi nila kinikilala yon. Kaya tama yung sinasabi rito ni Mike Abe, wala silang respeto. Hindi nila nire-respeto, mga tol. 'Di ba? So, tuloy natin. Ayaw. Di ba? Yun eh. Yun yung mapanganib na sitwasyon. Sana ho well, dasal na lang siguro magagawa natin dito. Pero at least yung ating gobyerno, ano man po ang panlalait, ang insulto, pagmamaliit, kawalan ng respeto ng China, hindi naman po natin tinag ang ating gobyerno. Tama yun. Naninitigan pa rin po ang ating pamahalaan na parintigan po ang teritoryo ng ating bansa. Yun po yung magandang balita hanggang ngayon. Kahit anong mangyari, nandun ang posisyon ng gobyerno na dapat nating suportahan. Kaya nga po itong resupply, mas kaabang-abang. Hindi natin alam po anong mangyayari. At siyempre, hindi po papayag ng ating gobyerno na paulit-ulit yan. Kung yung mga panghaharang ay nakaraang mga panahon at taon, kahit nung panahon ni Duterte, nangyari na ho yung banggaan eh. Di ba? Wala naman yung ginawa yung nakaraang gobyerno, kaya ako na-spoiled yung China. Parang kung ano ang ginawa ng China sa nakalipas na 6 na taon, gusto nilang ituloy-tuloy yun kasi nung nakalipas na 6 na taon, hindi naman siya kinontra ng Pilipinas. Kinonsinti nga halos, pinabayaan nga yung mga harassment na ginawa ng China sa atin nung nakaraang mga taon. Yan, bilib ako kay President Duterte sa ibang mga aksyon niya, lalo na kung paano niya sinugpo yung mga masasamang loob dito. Pero ngayon, sa usapang relation dito sa China, mga tol, medyo sumablay din doon si P. Dutz. Okay lang naman kung hindi niya gusto Amerika, pinalayas niya eh. Diba? Okay lang yun, mga tol. Kung meron siyang nakikita na hindi natin nakikita, kung meron siyang nalalaman na hindi natin nalalaman, at sa palagay ko meron siyang reason kung bakit ayaw niya sa Amerika, nasa sa kanya na yun, di ba?
Pero yung ginawa niyang pakikipagkaibigan dito sa China, which is ang sinukli ng China ay sa atin pabalik ay ganitong klase, ay hindi rin naman natin siya masisisi, pero nagkamali talaga siya do'n, mga tol. Siguro sa tingin niya baka mababawasan ng ang, aggressiveness ng China kung saka-sakali makikipagkaibigan tayo sa kanila. Siguro hindi mababawasan ang panghaharas ng China kung makikipagkaibigan tayo sa kanila. Ang problema baka si President Duterte lang ang nag-iisip na kaibigan niya ang China. Pero yung sa isip ni Xi, ay hindi namin kayo kaibigan. Amin 'yan, teritoryo niyo, 'di ba? Friends tayo pero amin 'yan, teritoryo niyo. Parang gano'n, mga tol, 'no? 'Yun lang ang problema, 'di ba? Nakipagkaibigan si Pidut sa mga, hindi maayos kausap. Ngayon, gusto ng China ituloy-tuloy yun, pero hindi naman pwede dahil iba na ang Pangulo ngayon. Iba na ang ginagawa ng ating gobyerno. Dahil pinanindigan na ng ating gobyerno, hindi pwede yan. Meron tayong mga batas na dapat sundin. Kaya ako pumapalag ng ating gobyerno. Hindi totoo na ngayon lang ho nangyari ito. Hindi totoo na ngayon lang nakaharas ang China. Dekada na. Binaliwala lang ng mga nakaraang gobyerno. Ngayon, hindi na pwede pumapalag na tayo. Kaya Yeah, pumapalag na tayo ngayon. At tulad nga ng lagi nating sinasabi, sana ay hindi masayang ang effort ng ating kasalukuyang gobyerno, mga tol. 6 na taon lang kasi si President Marcos, 'di ba? After niyan, syempre maghahalal na naman tayo ng panibagong presidente. At kung ang susunod na presidente natin, mga tol, ay ayaw sa Amerika, pabor sa China, sayang lahat-lahat ng effort ngayon, mga katol, 'no? So, hindi natin alam kung sino ang susunod na magiging presidente, pero wala tayong magagawa kundi sumuporta, sumang-ayon, mga tol. Pero ulitin natin, mga tol, masasayang yung effort natin talaga, yung effort ng, kasalukuyang gobyerno, yung effort ng ating, defense, ng, AFP, ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung mababalewala lang 'to, kung hahayaan na lang natin, mawawala ulit yung mga report, mawawala ulit yung mga balita, mawawala ulit tayo ng pandinig sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kumbaga i-co-cover up, ba-blackout yung mga news, 'di ba? Sayang, mga kapatid. Kaya alam niyo na, 'no, masdan niyo na kung sino yung mga politiko ngayon na masyadong pabor sa China, mga politiko ngayon na masyadong friends sa kanila, 'di ba? Kayo na bahala. Tol, alam niyo na, 'di ba? So, ano masasabi ninyo dito sa videong napanood natin, mga kapatid? Putulin natin 'to rito. At, maaari kayong magbigay ng komento. Maaari kayong maglagay ng comment niyo sa baba na saloobin. At, 'yun, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Maraming maraming salamat, mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.